Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Dodong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Bata pa lamang si Dodong, mulat na ang kaisipan nito sa mga bagay-bagay tungkol sa lihim na karunungan. Tinuturuan na din ito ng ina, maging na mga tiyahin sa kanilang pamamaraan ng panggagamot. Tandaan mo, Dodong, hindi pangkaraniwan ang pamamaraan natin. Tanging piling tao lang ang nakakagawa ng ganitong uri ng panggagamot at mula lang sa angkan natin ang mga taong yon. Kaya pakaingatan mo ang anumang matututunan at siguraduhin mo na gagamitin lamang ito sa tamang pamamaraan at lugar. Wika ni Nanay Lucita. Nang mga panahong ito, 18 taong gulang pa lamang si Dodong. Ngunit ang mga kaalaman nito, maaari nang ipantay sa isang mahusay na manggagamot. Nay, halos lahat na yata ng pamamaraan na ituro niyo na sa akin eh. Nasa ustong edad na din ako. Bakit ayaw mo pa din akong payagang tumanggap ng pasyente? Tanong ng binata. Hindi pa, Dodong. Para sa ating mga babaylan. Kung sa batayan ng panlabas na mundo, nasa tamang gulang ka na. Pero para sa atin, hindi pa. Kaya mag-antay ka. Dahil ang panahon mismo ang magsasabi kung handa ka na. Tugon ni Nanay Lucita. Walang magawa ang binata kundi ang sumunod. Nakontento na lamang ito sa pagtulong sa mga magulang. Lalo na kung dumadayo sila sa ibang bayan para manggamot. Nag-iikot ang kanilang pamilya sa iba't ibang lugar para manggamot. Marami ang nag-aabang sa kanilang pagbisita. Dahil ng mga panahong nangyari ang kwentong ito, wala pang gaanong alam ang mga tao sa modernong medisina at tanging mga albularyo, siruhano, babaylan at mananamba lamang ang inaasahan. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga ito, pinili na lamang na itigil ang gawain dahil na din sa pang-uusig ng mga prailing Espanyol. Kasagsagan ng revolusyon kontra Espanya na mga sandaling ito. Pilit isinasailalim ng pamahalaang Espanya ang bansa sa paniniwalang Katolisismo. Ngunit hindi nagpapigil ang angka nila, Dodong. Ipinagpatuloy nila ang adhikain sa kabila ng panganib na kinakaharap. Palaging nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga babaylang naglalakbay. Gayunpaman, kahit mga babae ang karamihan sa mga kasapi, hindi naman sila basta-bastang napasuko ng mga gwardya sibil. May kaalaman din sa pakikipaglaban ang mga kaanak ni Dodong. Maliban pa dito, may isang itinatagong lihim na kakayanan ang ina ng binata. Ito ay ang tinatawag na kamay ng kamatayan. Sa isang hawak o kalabit lamang nito sa taong patutungkulan, kagad itong babawian ng buhay, bagay na kinakatakutan ng mga nakakaharap nilang sundalong Espanyol. Hindi rin nakararating ang ganitong kaalaman sa pamunuan ng mga dayuhan dahil sinisiguro nilang walang makakaligtas kung sakaling harangin sila ng mga ito. Nasaksihan mismo ni Dodong kung paanong gamitin ng ina ang kakayahan. Maging ang binata ay nangilabot dahil hindi nito lubos akalain na may ganoong kalakas na kapangyarihan ang kanilang angkan. Ito ay nang minsan silang namahinga sa tabi ng ilog. Saktong napadaan ang mga dayuhang sundalo. Inusisa ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Napag-alaman
na ang pangkat nila Dodong ay mga babaylang manlalakbay. Inaresto ng mga gwardya sibil ang ilan sa kanila. Ngunit akmang dadalhin na sana sila nito sa kabisera para sa paglilitis. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga sundalo. Biglang nangisay ang mga ito. Sumabog ang mga ulo na parang tinamaan ng bala mula sa mataas na kalibre ng baril. Teka, ano pong nangyayari, nanay? Bakit po sila nagsisipagbagsakan? Tanong ni Dodong. Mamaya ka na magtanong, anak. Tulungan mo muna akong kalaga ng mga kasama natin. Kailangan nating makaalis sa lugar na ito bago pa dumating ang mga kasamahan nila. Dali-daling kinalaga ng binata ang mga kasama. Nagsipag-alisa na ang mga ito. Delikado pala sa lugar na to, Nay. Maraming pag-alagwalang gwardya sibil. Hindi lang gwardya sibil ang pag-alagala sa lugar na ito. Marami ding mga mambabarang at mangkukulam na naglipa na sa paligid. Kaya mas makabubuti kung umalis na tayo rito. Naglakad ang kanilang pangkat papunta sa isang pamayanan na nasa gawing dulo ng bayan. Kagad silang sinalubong ng mga tao. Madali lamang silang nakilala ng mga ito. Bilang pinuno ng pangkat, nakipag-usap si Aling Lucita sa mga namumuno sa baryong yun. Pumayag naman itong manatili sila sa lugar. Mabuti na lang at mabait yung pinuno ng baryo na yun, no? Pati yung mga tao rito, hinayaan nila tayong manatili. Wika ng binata habang naghahanda ng matutulugan. Oo, at yan ang dapat mong pagpasalamatan, Dodong. Bilang pagtanaw ng kanilang kabaitan, magsasagawa tayo ng panggagamot bukas sa mga tahanan. Kaya matulog ka na at baka sa pagkakataong ito, matupad na ang kahilingan mong tumanggap ng pinakauna mong pasyente. Isang tanong lang po, Nay. Ano po ba yung ginawa niyo sa mga gwardya kanina? Bakit po sila namatay? Dali-daling tinakpa ni Nanay Lucita ang bibig ni Dodong. Huwag kang maingay, Dodong. Mamaya may makarinig sa'yo rito at isumbong tayo sa mga gwardya sibil. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang mga tao sa baryong ito. Biglang natahimik si Dodong. Napagtanto nitong maaaring manganib ang buhay nila sa lugar na yon. Pasensya na po, Nay. Hindi po ako nag-iisip. Wala tayong dapat pagkatiwalaan sa panahong ito, anak. At ang nangyari kanina, hindi dapat pag-usapan sa labas ng ating pamayanan. Hayaan mong makabalik tayo sa nayon. At saka ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Matapos ang pag-uusap, natulog na ang mga ito. Kinabukasan ay nagsagawa ng panggagamot sa baryong yun. Matapos ang kanilang gawain, nagpasya nang bumalik sa kanilang nayon ang pangkat. Hindi nawawala sa isipan ni Dodong ang nangyari. Kaya naman kinulit na nito ang ina. Nay, siguro pwede naman na ninyong ikwento sa akin kung ano yung nangyari sa mga gwardya. Ay nako, ubod ka ng kulit talaga, Dodong. O siya, maupo ka at sasabihin ko sa iyo ang nangyari. Wika ni Aling Lucita. Naupo ang binata, nakinig sa kwento ng ina. Ayon dito, ang ginamit na kakayanan ay tinatawag na kamay ng kamatayan. May hahalintulad ito ng isa pa nilang kaalaman na kung tawagin ay awit sa hangin. Ang kaibahan lamang, ang kamay ng kamatayan, may kakayanang utusan ang kaluluwa ng taong patutungkulan na lisanin ang katawang lupa nito. Samantalang ang awit sa hangin, nagagawang makapinsala o makagamot ng karamdaman sa pamamagitan ng pagbulong sa taong patutungkulan.
Alam ko po yung tungkol sa awit sa hangin. Hindi ba yan yung gamit natin sa panggagamot? Pero yung kamay ng kamatayan, ngayon ko lang po narinig sa inyo yun. Yon ang kakayanang ginamit ko sa mga gwardya sibil. Mapanganib ang kakayanang ito. At kung hihilingin mong ituro ko sa'yo, pasensya na Dodong, pero hindi ito ang tamang panahon para matutunan mo ang aral na ito. Hindi naman namilit ang binata na pag-aralan ang kaalaman. Nakita nito ang maaaring mangyari kung sakaling matutunan niya ito at gamitin. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ito ay likas sa kanilang angkan, lalo na sa kanya. Natuklasan ito ni Dodong nang minsan siyang malagay sa alanganin. Isang araw, napag-utusan ang binatang maghatid ng mga langis na pambanyos sa kanyang pinsan sa kabayanan. Nagpasya ang ina nito na palakaring mag-isa ang binata para hindi na paghinalaan dahil okupado na ng mga gwardya sibil ang bayan. Ngunit habang naglalakad sa daan ang binata, nakasalubong nito ang mga gwardya sibil. May kasamang praile. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata na parang walang nakita. Sandali lang, iho. At saan ka naman pupunta? Paggabi na, dapat ang mga kagaya mo nananatili na sa inyong tahanan. Wika ng praile. Magandang hapon po sa inyo. Pauwi na din po ako sa tahanan ng aking pinsan. Doon po ako pansamantalang naninirahan eh. Ganun ba? O siya, tumuloy ka na. At kaawaan ka nawa ng Diyos. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Ngunit bigla itong hinawakan ng isa sa mga gwardya sibil. Sandali lang. Isa kang pagano. Ni hindi ka man lang nagbigay galang kay Padre Hernando sa pamamagitan ng pagmamano. Sumama ka sa amin. Wika ng gwardya sibil. Nagpumiglas ang binata, ngunit wala din itong nagawa. Malapit na sila sa plaza nang biglang mapahinto si Dodong sa paglalakad. Nakarinig ito ng marahang bulong sa tenga na nagsasabing, "Utusan mo ang kanilang kaluluwa. Magagawa mo ito. Magtiwala ka." Sa hindi malamang dahilan, biglang hinawakan ni Dodong ang kamay ng isa sa mga gwardya sibil. Bigla itong natumba. Nanlaki ang mga mata ng praile sa nakita. Nagsipagtakbuhan naman ang mga kasama nitong gwardya. Anong ginawa mo, iho? Halika, sumama ka sa akin. Siguradong pag-iinitan ka ng mga Espanyol sa ginawa mo. Wika ng praile. Dali-daling tumakbo ang mga ito papasok sa isang tahanan. Nagulat si Dodong dahil naroon ang pinsan nitong si Anita. "Dodong, anong nangyari? Bakit ka nandito?" Magandang gabi, Padre Hernando." Ay nako, itong pinsan mo, Anita. Napatay ang isa sa mga gwardya sibil. Mabuti na lang at naroon ako. Nagawa ko siyang itakas. Huwag mo muna siyang palalabasin. Ako nang bahala sa mga dayuhan. Si Padre Hernando, isang Pilipinong praile. Nag-aral ito sa Espanya at kalaunay naging pari. Nang malaman itong sasakupin ng mga Kastila ang bansa, nagpasya itong maglingkod bilang isang praile at sumama sa mga dayuhan pabalik ng bansa. "Maraming salamat, Padre Hernando. Mag-iingat po kayo pabalik sa kumbento." Nakatulala pa din si Dodong ng mga sandaling yun. Hindi nito maunawaan kung ano ang talagang nangyari.
Paano niyo naging kakampi yung isang praile? Hindi yan ang tanong dito. Anong ginawa mo doon sa Gwardiya Sibil? Hindi ko din po alam, Manang eh. Pero may nadinig po kung bumulong sa akin. Nautusan ko daw yung kaluluwa ng mga Gwardiya Sibil. Nagulat na lang ako dahil nang hawakan ko yung kamay ng isa sa kanila, bigla na lang itong bumagsak. Nanlaki ang mga mata ni Anita nang madinig ang sinabi nito. Anong ibig mong sabihin hinawakan mo? Pinaglololoko mo ba kami, Dodong? Hindi po, Manang. Yun po talaga yung totoong nangyari. May nadinig nga po akong boses. Tapos sinunod ko lang po yung sinabi niya. Hindi ako nagsisinungaling. Kailangan itong malaman ng iyong ina. Bukas na bukas, sasamahan kita pa uwi. Kakausapin ko si Tia Lucita. Buong gabi na natiling gising si Dodong. Pilit nitong iniisip ang mga nangyari. Halos hindi na nakatulog ang binata. Napapikit lamang ito ng sandali at kagad ding nagising dahil sa tilaok ng mga manok. Nagpaalam na ito sa pinsang babalik na sa nayon at kagaya ng sinabi ni Anita, sinamahan niya ito para kausapin si Nanay Lucita. Nagulat ang matanda sa nadinig. Hindi nito lubos maisip na nagawang makapatay ng anak. Paanong nangyari ang bagay na ito? Ni hindi ko nga tinuruan si Dodong kung yan ang iniisip mo, Anita. Pinagbabawalan ko siyang gumamit ng kahit anong kakayanan, lalo na pag nagpupunta sa bayan. Si Padre Hernando mismo yung nakakita ng mga pangyayari, Tia. At hindi lang yun. May mga Gwardiya Sibil pa siyang kasama ng mga sandaling yun. Kaya nangangamba ko na maaaring makarating sa Konstable General ang kaganapan. Mahabaging bathala. Malaking gulo nga ang nagawa ni Dodong. O sige, Anita, ako na ang kakausap sa aking anak. Dali-dali nitong pinuntahan si Dodong sa silid. Kinausap. Ngunit kagaya ng sinabi ng binata sa pinsan, hindi rin ito maunawaan kung ano ang talagang nangyari. Hindi ko nga din maintindihan ay bigla na lang po akong nakadinig ng boses sa isipan ko. Tapos hindi ko na namalayan yung mga sumunod na kaganapan. Nakita ko na lang pong nagtatakbuhan na yung mga gwardya at may isa sa kanilang nakahandusay na sa lupa. Dito napagtanto ni Aling Lucita na totoo ang sinabi ni Anita. Hindi rin ito makapaniwalang nagagawang gamitin ng binata ang kakayanan ng kanilang angkan. Kaya minabuti ng matandang wag ipaalam ang totoong dahilan para manatiling inosente ang binata sa pag-aakalang mapipigil pa nila ang paglabas ng totoo nitong kakayanan. Ngunit hindi nagtagal. Maging si Aling Lucita, wala na ring nagawa. Ito ay nang minsang dumayo sila sa kabilang bayan. Namili na mga pangangailangan ang mag-ina. Nang bigla silang palibutan ng mga Gwardiya Sibil. Ikaw, umarap ka sa amin sa ngalan ng Hari ng Espanya. Sigaw ng Gwardiya Sibil. Uminto ang dalawa. Dali-dali namang nagsalita si Nanay Lucita. Despensa, Senyor. Ano po bang may paglilingkod namin sa inyo? Kilala ko ang batang katabi mo. Siya ang kasama ni Padre Hernando sa plaza ng nakaraang araw. Siya ang pumatay sa isa naming kasamahan. Perdon, Senyor. Pero ngayon lang kami nakababa sa bayang ito, kaya imposible ang sinasabi mo. At gagawin mo pa akong sinungaling. Huli ng mag-inang yan. Saktong wala ng gaanong tao sa gawing yon ng merkado. Kaya naman malayang magagamit ni Aling Lucita ang kakayanan niya. Huwag kang gagalaw, Dodong. At kapag sinabi kong lumakad ka palayo, lumakad ka
at huwag ka nang lilingon. Nilapitan nito ang mga gwardya. Isa-isang hinawakan sa kamay. Ngunit hindi napansin ni Aling Lucita na nakatutok na sa kanya ang baril ng isa sa mga sundalo. Imbes na tumakas, dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kinatatayuan ng ina. Itinulak ito, dahilan para maiwasan nila ang bala. Nang mga sandaling yun, isa-isa nang nagbabagsakan ang mga sundalong nahawakan ng matanda. Ang tanging naiwan na lamang ay ang bumaril sa kanila. Ngunit hindi rin ito nakaligtas dahil nagawa itong mahawakan ni Dodong. Tumayo ang binata sa likod nito habang nagkakarga ng bala sa baril ang sundalo. Hinawakan ito sa pisngi. Biglang nanginig ang buong katawan at dahan-dahang napaluhod hanggang sa tuluyang nawala ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lucita. Dito lamang napatunayan ng ina na kusang lumabas ang kakayanan ng binata. Totoo nga ang sinabi ni Anita. Nagagamit mo nga ang kapangyarihan ng ating angkan. Dali-daling umalis ang mga ito sa lugar. Bumalik sa kanilang nayon. Kinausap ng masinsinan ni Aling Lucita ang binata. Mahigpit itong binilinan na wag nang lalabas ng baryo. Pero bakit naman ay, kaya ko namang pigilan ang sarili ko eh. Mas makakabuti kung dumito ka muna anak. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngayon pa lang, lumalabas na ang kakayanan mo. At kahit ano pa man ang sabihin mo, Dodong, hindi ako naniniwalang kaya mo itong pigilan. Nay, yung nangyari kanina, kusa kong ginawa yun. At kung inaakala niyo pong nakarinig ako ng boses, mali po kayo. Kumilos po ako ng akma sa sitwasyon. Tama na, Dodong. Yon ang huli mong paggamit ng kapangyarihan ng ating angkan. Bukas na bukas, dadalhin kita kay Nanang Emilia para tuluyang ikulong ang kakayanang yon sa loob ng katawan mo. Pero bakit naman po, Nay? Hindi ba maganda nga yun? Nagagamit ko ang kapangyarihang ito para ipagtanggol ang ating kasamahan, lalo na kapag naglalakbay tayo. Walang maganda sa isang sumpa, Dodong. At ang kakayanang ito, isang sumpa sa ating angkan. Hindi mo ba nahahalata? Biglang huminahon ang binata. Ilang sandali pa. Dito na ikwento ni Nanay Lucita ang pinanggalingan ng angkan. Napapanahon na nga siguro na malaman mo ang katotohanan tungkol sa ating angkan. Makinig kang mabuti, Dodong. Ang pinagmula ng ating pamilya, mga babay lang sumasamba sa diwata ng kamatayang si Magwayen. Hindi po ba si Magwayen ang diwata ng kamatayan? Siya din ang tagasundo ng mga kaluluwa papuntang sulad. Tama ang sinabi mo, Dodong. Siya nga ang diwata ng kamatayan. Pero bakit naman sinasamba siya ng mga ninuno natin? Noong unang panahon, bago pa man isilang ang aking ina, napapasailalim na tayo ng pamumuno ng isang malupit na dato. Nais nitong palawakin ang sakop sa pamamagitan ng pakikidigma at ang mga ninuno natin ang naging paraan para maisakatuparan ang ambisyon ng datong yon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Magwayen. Nag-alay ng buhay ang mga nauna sa ating hanay para dinggin sila ng diwata ng kamatayan. Sa tuwing makikipagdigma ang dato, isa sa mga babaylan ang inaalay sa dambana. Kalaunan, hindi na nasiyahan ang diwata sa mga nangyayari. Ginamit nito ang isa sa mga anak ng punong babaylan upang matigil ang kahibangan ng dato. Binigyan niya ito ng kapangyarihang patayin ang pinuno sa pamamagitan lamang ng kamay. Dagdag pa ni Nanang Lucita, sa pagtagal ng panahon,
Ipinasa ang kakayanang yun sa kanilang angkan sa pag-aakalang iisa lamang ang maaaring magtangan ng ganong kapangyarihan. Lingid sa kalaman ng mga ito na bawat isa sa direktang hanay ng kanilang angkan ay nagtataglay ng ganong kakayanan. Ito ang isa sa ikinakatakot ko, Dodong, na lumabas ang kakayanan mo at hindi mo ito magawang pigilan. Kaya mahigpit kong ipinagbabawal ang pagtuturo sa iyo ng mga makalumang kakayanan. Hindi naman maiiwasan yun, Nay. Ito na ang buhay natin. At gustuhin man natin tong takasan, hindi maaari. Magtiwala ka lang sa akin, Nay. Alam ko ang ginagawa ko. Wala nang nagawa si Nanay Lucita, kundi ang hayaan si Dodong na gamitin ang likas nitong kakayanan. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang naitulong ng binata sa kanilang pangkat. Ngunit hindi pa rin maiiwasang sundan sila ng panganib. Ito ay nang mapag-alaman ni Aling Lucita na ipinahuli ng Konstable General si Padre Hernando sa salang pagtratraidor sa bansang Espanya. Dumalo sina Dodong at Aling Lucita sa pagpataw ng parusa sa praile. Balak pa sana nila itong iligtas. Ngunit napakaraming tao ng mga oras na yun. Mahihirapan silang kumilos. Lalo pat wala sa plano ang kanilang gagawin. Nabigo ang mga babaylan sa pagliligtas sa kakamping praile. Ngunit bago pa man ito mahuli, nag-iwan ito ng sulat sa pinsan ni Dodong. Malungkot ang pangyayaring to, Tia Lucita. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. May huling habilin sa akin si Padre Hernando bago siya hulihin ng mga konstable. Wika ni Anita habang inaabot ang isang piraso ng papel. Binasa ito ni Aling Lucita. Kailangan nating hanapin ang taong nagngangalang Jeronimo. Kasalukuyan silang nagbabalak ng himagsikan. Si Padre Hernando mismo ang nagtatag ng samahang ito. Paano po natin gagawin yun, Tia? Limitado na ang mga galaw natin. Tama ka, Anita. Mapanganib na ang lumantad sa kabayanan dahil maaaring nagkalat na sa paligid ang mga konstable. Hindi na tayo maaaring lumabas ng nayo ng basta-basta. Tara na, umalis na tayo. Naging maingat ang mga babaylan sa kanilang mga kilos. Ngunit hindi rin maiwasan ng mga ito na bumaba ng bayan para mamili ng kanilang mga pangangailangan. Dodong, samahan mo nga ang pinsan mong bumaba ng bayan para mamili. Mag-iingat kayo. Ako na po ang bahala, Nay. Pangako, uuwi kami ng ligtas. Lumakad ang mga ito papunta sa kabayanan. Kagaya ng sinabi ni Aling Lucita, nagkalat na sa paligid ang mga konstable. Sa takot na mahuli, hindi na tumuloy ang mga ito. Minabuti na lamang bumalik sa nayon at ipaalam sa ina ang nangyayari. Kailangan na nating mahanap ang sinasabing tao ni Padre Hernando sa kanyang sulat. Sila lang ang makakatulong sa atin, lalo na sa ganitong panahon. Hindi tayo makakakilos ng hindi napapansin ng mga kalaban. Pero Tia, paano natin mahanap ang Jeronimo na yun? Wala nga tayong alam sa pagkakakilanlan niya o taong nakakakilala sa kanya. May maliit na mapa sa likod ng sulat. Ngunit matatagpuan ang lugar na yon sa mismong kabisera. Mahihirapan tayong kumilos bilang pangkat. Kaya mas makakabuti kung pipili tayo ng isa para isagawa ang paghahanap. Nay, bakit hindi na lang po akong utusan niyo? Kaya ko naman pong pumuslit sa mga gwardya. At isa pa, hindi rin nila ako kagad mapapansin. Wika ni Dodong. Ngunit hindi sumang-ayon ang ina. Hindi maaari, Dodong.
Delikado para sa iyo ang magpakalat-kalat sa paligid ng bayan. Nakakalimutan mo na ba na ikaw ang pinaghahanap ng mga gwardya sibil? Ngunit sa kasamaang palad, wala sa mga kasama nila ang may lakas ng loob para gawin ang plano. Kaya wala na ding nagawa ang matanda. Pangako na mag-iingat po ako at gagawin ko ng maayos ang plano natin. Hindi ako gagawa ng anumang ikakapahama ko. Wala na din naman akong magagawa, Dodong. O sige, kung talagang malakas ang loob mong gawin ito, humayo ka na. Nang gabi ding yun, bumaba ng kabayanan si Dodong. Marahan itong naglakad sa mga eskinita. Nagpalipat-lipat sa gilid ng mga kabahayan para maiwasan lamang ang mga naglilibot na sundalo. Hinanap ni Dodong ang sinasabing lugar sa maliit na mapa. Natagpuan niya ito sa isang gibang simbahan. Marahang pumasok ang binata. Laking gulat nito nang bigla siyang habulitin ng isang lalaki. Anong ginagawa mo rito? 10 oras na ng gabi. Mamaya makita ka ng mga konstable. Mapahama ka ba? May hinahanap lang po akong tao. Ang pangalan niya ay Jeronimo. Dito po ko itinuro ng mapa ni Padre Hernando. Tugo ni Dodong, sabay pakita ng kapirasong papel. Ano namang kailangan niyo sa kanya? Bakit niyo siya hinahanap? Kailangan namin ng tulong ng kanyang samahan. Nasa panganib ang aming nayon mula sa pagsalakay ng mga sundalo ng Espanya. At alam kong may dahilan si Padre Hernando kung bakit niya ipinapahanap sa akin ang taong ito. Kawawa naman si Padre Hernando dahil sa pagmamahal sa bayan. Ipinapatay ng mga dayuhan sa sariling lupain. Sumunod ka sa akin. Dali-dali namang sumunod si Dodong sa lalaki. Dinala siya nito sa likod ng sirang simbahan. Binuksan ito ang maliit na pinto sa lupa. Teka, anong gagawin natin dito? Magtiwala ka na lang. Hindi mo ba gustong makita si Jeronimo? Naroon siya sa loob at ito ang lihim naming himpilan. Tumuloy naman si Dodong. Laking gulat ng binata nang makita ang napakadaming kalalakihan. Nakaupo ang ilan sa sulok habang ang ilan naman nagsasanay sa pakikipaglaban samantalang ang iba nagbabasa ng mga aklat. Maligayang pagdating Supremo. Sino naman tong kasama mo? Hindi ko pa siya nakikilala. Pero hinahanap niya daw yung nagngangalang Jeronimo. Biglang nagtawanan ang lahat. Bagay na kinainisan ni Dodong. Hindi gawang biro ang pinagdaanan ko para makapunta lang sa lugar na ito at pagtawanan niyo. Paumanhin naman. Pero hindi ikaw ang pinagtatawanan namin. Siya nga pala. Ako si Atong. Ang kanang kamay ni Supremo Jeronimo. Pasensya ka na kung inakala mong pinagtatawanan ka namin, ha? Natatawa kami dahil ang taong nagdala sa iyo mismo rito, walang iba kundi ang hinahanap mo. Napalingon si Dodong kay Jeronimo na nooy nagtanggal ng sombrero at yumuko. Ako si Jeronimo, ang inyong lingkod. Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Pasensya na. Nag-iingat lang ako dahil baka may mga nakamasid sa atin at malaman nila ang pinagtataguan naming lahat. Bakit? Hindi ka muna maupo? Dodong. Dodong ang pangalan ko. Ganun ba, Dodong? Eto, uminom ka muna ng tubig. Maraming salamat, Atong, ha. Maya-maya pa, kumuha ng bangko si Jeronimo. Naupo sa harapan ng binata. Anong sadya mo sa akin at nagbuwis ka pa ng sarili mong buhay sa paghahanap at pagpunta rito?
Buhay din ng mga kasamahan ko ang nakasalalay sa misyong to. Nanganganib kami sa kamay ng mga gwardya sibil, lalo pat marami na sa kanila ang napapatay ng aking pangkat. Kung hindi ako nagkakamali, kasapi ka ng mga babaylang sinusuportahan si Padre Hernando, tama ba? Kaano-ano mo si Anita? Pinsan ko po siya at kasalukuyang nasa aming nayon. Pakiusap, tulungan niyo po kami. At ano naman ang magiging kapalit nun kung sakali? Wala kaming maibabayad sa inyo. Ngunit alam kong kilala niyo ang aming angkan. Alam ko ding nagbabala kayong mag-aklas laban sa mga Espanyol. Malaki ang maitutulong namin ng aking ina. Pero sa ngayon, kailangan naming ligtas na makaalis sa aming nayon nang hindi namamataan ng mga gwardya sibil. At paano kung masisiguro na hindi ka sisira sa iyong salita? Sa pagkakaintindi ko, hindi naman ikaw ang pinuno ng inyong pangkat. Nanay ko ang kasalukuyang namumuno at ako ang nakasunod sa kanyang pwesto. Kung may isang bagay man ako may papangako sa inyo, yun ay ang katapatan naming mga babaylan. Lumingon si Jeronimo sa kanyang mga kasamahan. Kinuha ang pagsang-ayon ng mga ito. Isa-isang nagtanggal ng sombrero ang mga kalalakihan. Inilapag ito sa mesa bilang pagsang-ayon. Ayan, pumayag na ang aking mga kasama. Sige, gagawa kami ng paraan para maitakas kayo mula sa inyong nayon. Kailangan ko lang malaman ang eksaktong bilang ninyo. Nang sa ganon, makapaghanda ko ng lugar para sa inyo. Nang gabi ding yun, pinag-usapan ng dalawa ang magiging hakbang. Kinabukasan, maagang bumalik si Dodong sa kanilang nayon. Mabuti naman at nakabalik ka ng ligtas, Dodong. Anong nangyari sa lakad mo? Tagumpay po, Nay. Nakasunod sa akin si Jeronimo at ang kanyang mga kasamahan. Sabihan niyo ang ating mga kanayo na maghanda. Mahusay, Dodong. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita. Nag-aalala lamang din ako sa maaaring mangyari sa'yo. Maghanda na po kayo, Nay. Anumang oras, darating na ang pangkat ni Jeronimo. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang pumasok si Anita. May dala itong balita. Sana lang may dala ka magandang balita, Dodong. Dahil paparating na ang pangkat ng mga gwardya sibil. Kasama nila ang Konstable General. Anong sinabi mo? Madali kayo. Sabihin niyo ang mga kasamahan natin na magsipaghanda. Kanya-kanyang kilos ang mga ito para lumikas. Nagtago ang mga babaylang kababaihan sa loob ng gubat. Samantalang ang mga kalalakihan naman na may kakayanang lumaban nanatili upang ipagtanggol ang nayon. Nasaan si Dodong? Tanong ng matanda habang hinahanap sa paligid ang binata. Tiya, ayun si Dodong kasama ng mga kalalakihan. Tugon ni Anita habang nakaturo sa pinsan. May hawak itong sibat sa kaliwang kamay at itak naman sa kanan. Napabaliw na talaga yung pinsan mo. Bilisan mo, Anita. Tawagin mo siya. Akmang lalabas na sana ito sa pinagtataguan nang biglang makadinig ng malakas na pagsabog. Dali-daling bumalik ang dalaga sa tabi ng matanda. Lumingon si Dodong sa kinaroroonan ng ina at tumango. Patnubayan ka nawa ng diwatang si Magwayan, anak. Maya-maya pa ay nakita na nila ang napakadaming gwardya sibil na armado ng mahabang baril. Habang papalapit ang mga ito, abot leeg naman ang kaba ng mga babaylan dahil alam nilang walang panama ang mga sibat at itak sa sandata ng mga kalaban. Ngunit sa hindi kalayuan, nakarinig ng sigaw si Dodong. Fuego! Ubusin sila. Walang magtitira ng buhay. Nang lingunin ito ng binata, nakita niya si Jeronimo
Kasama ang pangkat nito, napangiti na lamang ang binata. Tila nabuhayan naman ng loob ang mga kasama ni Dodong, kaya kagad ding nagsipagsugod ang mga ito. Hindi inaasahan ng Konstable General ang pakikisali ng pangkat ni Jeronimo. Nagulat ito at kamuntikan pang mahulog sa kabayo. Mga walang hiyang Indio! Ang lalakas ng loob niyong kalabanin ang hari ng Espanya. Sige, ubusin sila! Wika ng General. Habang nakikipaglaban ang mga kasamahan, nakita ni Dodong ang sariling naglalakad sa kalagitnaan ng mga ito, papunta sa kinaroroonan ng Konstable General. Nang makalapit, hinawakan ng binata ang kabayong sinasakyan nito. Pinaluhod gamit ang kakayanang awit sa hangin. Bumaba sa kabayo ang General. Inilabas ang kanyang sable. Huwag halto, Indio! Huwag kang lalapit sa akin! Anong problema, Senyor General? Bakit? Parang takot na takot ka. Hindi ba't dakila at matapang ka? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Ramdam ni Dodong ang takot sa General. Kaya itinuloy-tuloy nito ang paglalakad. Hanggang sa mahawakan ng binata ang dulo ng sable. Nagkamali ka ng tribong kinalaban dayuhan. Hindi mo alam ang maaari kong gawin sa'yo. Magsisilbi kang babala sa mga kagaya mong mapaniil at mananakop. Wika ni Dodong, sabay hawak sa magkabila ang sentido ng General. Tumirik ang mga mata nito. Nanginig ang katawan. Dahan-dahang napaluhod habang napapasigaw. Hindi naman makalapit ang mga tauhan nito dahil sa takot na baka sila ang pagbalingan ng sumpa mula sa binata. Maya-maya pa, binitawan ito ni Dodong. Tumayo ang General at isa-isang hinawakan ang mga kawal. Laking gulat ni Jeronimo dahil kusang nagsipagbagsakan ang mga ito. Umatras ang mga kasamahan nito at pinagmasdan kung paanong maubos ang mga kalaban sa isang hawak lamang ni Dodong. Por Diyos por Santo, mahabaging Berhen, anong kademonyohan ang bumabalot sa'yo, Dodong? Nagsigawan ang mga kasamahan nito. Nanalo sila sa labanan at ito ang naging simula ng himagsikan laban sa mga Espanyol sa Kabisayaan. Lumaganap sa ibang kapuluan ang nangyari. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga Pilipinong lumaban. Kinatakutan sa kanilang probinsya ang pangkat ni Jeronimo dahil sa tulong nila Dodong. Dodong, ngayong naitaboy na natin ang mga dayuhan sa gawing ito. Ano na ang susunod mong plano? Itutuloy natin ang laban hanggang sa hindi sila nauubos. Mamatay man ako, alam kong may susunod sa mga yap ako. Kung ganon, kailangang pangalagaan ka at ingatan. Dahil sa oras na mapatay ka sa labanan, mawawala ang moral ng mga kababayan natin. Wika ni Jeronimo. Nanatili ang dalawa sa dilim. Hindi nagpapakita ang kanilang pangkat sa mga kalaban. Hanggat maaari, kumikilos sila ng hindi namamalayan ng mga ibang tao. Madami din ang naitumbang mananakop ng kanilang pangkat. Hanggat sa hindi nagtagal, nagkaroon din sila ng sari-sariling pamilya. Nagtayo ng tahanan sa isang malayong baryo. Ngunit humupa man ang kaguluhan, hindi pa din tumigil ang dalawa sa pagbabantay para sa bayan at sa pag-ubos sa mga mananakop. Lahat ng ito ay dahil sa kwento ni Dodong na galing sa lahing babaylan na may kamay ng kamatayan at gabay ng diwatang si Magwayan.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.